Mga boss, welcome ulit sa ating DIY channel. Ngayon, meron tayong gagawin sa motor ng ating bida. Mga palitin sa klikang pag-uusapan natin. Isa-isahin natin kung ano ang mga dapat i-check at dapat palitan sa panggilid. Timing na timing din dahil kakadating lang ng battery impact wrench namin. Perfect na perfecto para sa pagbabaklas ng panggilid. Lalo na sa mga bolt na mahirap luwagan kapag manual tools lang ang gamit. Malaking tulong nga yung impact wrench lalo na sa mga nagdi-DIY sa motor. Mabilis magbaklas, less effort at mas safe gamitin kung marunong Pero syempre, hindi lang tayo DIY dito. Tuturuan din natin ang ating bida na mag-DIY. First time niyang magbaklas ng panggilid ng motor niya at first time din niyang gagamit ng impact tool. Kaya step by step natin siyang tuturuan. Ganito lang naman talaga mga boss. Hindi kailangang mekaniko agad. Basta marunong kang makinig at matuto. Kaya mo rin mag-DIY sa sarili mong motor. Ayan na nga, tinuturuan natin siya paano magtanggal ng mga bolts sa CVT cover. Dapat steady lang ang hawak sa impact wrench at siguraduhin na tama ang socket na gamit. Kapag natanggal na yung cover, makikita natin yung mga parts sa panggilid tulad ng belt, roller, clutch lining, pulley assembly. Isa-isahin natin yan mamaya kung alin ang dapat palitan at alin ang pwedeng gamitin. Alam nyo mga boss, ganito lang talaga ginagawa natin dito. Tulungan lang, hindi ito shop, hindi rin negosyo. Trip-trip lang na magturo sa mga tropa. Pinapaalam lang natin sa kanila kung paano gumagana ang mga parts ng motor at kung paano ang tamang pagkakabit. Para next time, kaya na nilang gawin mag-isa. Na-bad trip ni asawa ko, kaka-voice over ako naman daw. Ito nga pala, bali dito nga pala, makikita rin natin yung kanyang bell yan. Ito nga palang bell niya, makikita rin natin na naka-groove na. At maganda to, stock pa rin talaga. No? At unahin na nga rin pala natin tanggalin nga pala dito yung kanyang drive phase. Itong drive phase nga pala sa katagalan parang medyo sumikip lang ng konti. Pero normal naman yan, ano? Konting alug-alug lang yan, matatanggal naman yan. Siyempre nagkaroon ng mga dumi, no? At dito ay pagkatanggal nga natin dyan, meron makapal na washer dyan, ha? Tandaan nyo yun. Ayan, no? Papakita rin natin sa kanya yung kanyang drive phase. At sa unang tingin nga natin, nakala natin ay okay siya. Pero meron na pa rin pala siyang tama. Konting-konti lang naman yung tama nito. Pero medyo nakalubog na. Ayun, mas maganda mapalitan na. Pero pagka walang budget, okay pa to. Tatagal pa to ng mga 6 na buwan, ganyan. Sabi ko naman sa kanya, sa susunod na paglinis namin, pwede naman doon na lang namin palitan. Ano. Medyo mababawasan lang talaga yung performance ng motor. At ito nga pala ay makikita nyo dyan. Yan. Sa liwanag ko nga pala talaga sinipat para makita nyo rin na meron talaga siyang nakalubog o uka na konti. Pwede to ipapa-degree na lang sa dadalhin sa machine shop, ganun. At dito naman yung kanyang clutch AC. Ayan, kasama na yung torch drive yan, bell. Ayan, pinakita rin natin sa kanya, no. At pati yung kanya nga palang clutch lining ay medyo may medyo may tama na. At yung kanya nga palang center spring dito ay 1,200, medyo maangil daw masyado at nahirapan daw yung kanyang misis gamitan na parang kailangan daw gigil muna bago umandar. Kaya nagpalit siya ng 1,000 RPM. Ayan. Kahit okay stock, okay lang din naman stock no. Pero nga pala dito, siya rin yung papagawain natin talaga. Asin siya nga lang talaga yung halos pinagalaw natin dito sa motor niya para matuto rin siya. Ito nga palang ito nga palang flyball na to. Pareha siya left and right. 'Di ba? Parang yung mga stock kasi merong merong kailangan sa yung may side na para sa kaliwa, may side na para sa kanan, yung mga stock. Ayun, ito pareha siya. Siguro okay naman kahit magkabaliktad siya ng 'di ba? Kasi parehas lang naman left and right. At dito ganyan nga lang yung pagkakaayos niya. At dito nga pala ay pinahirapan din kami nitong bolts na to, ayan. Kasi nga pala wala na rin siyang preno sa harap at all-in na nga DIY na nga rin namin yan. Ayan, yung pinalit kong bolts nga pala dyan, pang lang yan, pang carb. Buti na lang meron tayong carb dito. Pasok naman siya. Yun, bolts ng carb yan. At okay na nga pala yung panggilid, nakabit na. At siya nga rin yung pinagbaklas natin. At syempre yan, na-bleed na rin natin yan. Dito, i-bleed na rin natin. Nagkaroon na rin siya ng preno sa harap. Binalik lang natin yung goma, yung cover niya, ayan, para mas okay talaga at masaya ang ating bida, Dito nga ay magpapalit na rin siya ng kanyang tawag dito, side mirror, ayan. At ito nga palang side mirror na binili niya yung hindi ordinary. Maganda yung ganito klaseng side mirror, yan. Madali nga lang siyang manakaw.
Ayan, ang ganito. Tapos ang pogi ko pa. Ayan, di ba? Medyo ano lang talaga. Tingnan niya pati sa side mirror, siya na nga rin yung nagkabit. Sabi niya gusto niya raw talagang matuto, no. At syempre, sige lang, go lang tayo dyan kahit pa paano. Sabi ko lang naman sa kanya, mag-ingat lang siya sa mga hawakan niya kasi nga may mga part na matatalim, nakakasugat talaga. Ang ganda nga rin talaga nung side mirror niya, yan na bebend na aayos ng maganda, yan. At next naman namin dito, hindi nga rin niya to alam yung kung paano mag-adjust dito, no, sa kanyang rear na preno. Bali, sabi ko sa kanya, ano lang yan dyan, pinipigil lang ng plais tapos saka higpitan ng 14mm na na wrench. Ayan, pahigpit lang ng konti para magkaroon na rin ng preno sa likod. Ano lang naman to, konting adjust lang naman, Ayan, tapos meron na siyang agad, preno sa likod yun, parang naka-disc brake na nga agad eh. May mga usapan din kami dito habang ginagawa namin. Mas masaya kasi pagka nag-uusap kayo habang ginagawa nyo, Yun, ganda rin talaga ng side mirror na to, Pwede siyang nakaganyan, pwedeng nakapaloob, ayan. Hindi naman siya madaling masira, yung parang natatanggal agad. Ayun lang, hanggang dito nga lang pala yung video natin, Sa susunod, update ko ulit kayo dito sa motor ng ating trop.